namin dito dahil inantay namin yung received copy ng Senate, pati na yung received copy ng Office of the Vice President, pati po ng kanyang mga abogado. Ito po yon. Yan yung sa Senate. And then, ito po naman, proof of receipt ng Office of the Vice President at ng kanyang mga abogado. Having said that, ako po ay handa ng tumanggap ng mga katanungan mula sa inyo. Thank you, Attorney Bukoy. We will take the first question from Bibian Gulia of ABS-CBN2. Magandang hapon, Attorney. Magandang hapon. Ano po yung highlights nitong reply na ifinal ninyo sa Senado, particular doon sa mga naging argumento ni Vice President Duterte? Okay, ang highlight ho nito, number one, there are several highlights. Yung pinakauna ho, sinabi niya na walang articles of impeachment na dapat sagutin sapagkat wala naman ito. Ibinalik ito sa Kamara. Ngayon ho, ito ho ay mali ho ito sapagkat kung maaalala ninyo, nag-issue ng kautusan ang impeachment court. Sinasabi na na padalan ng writ of summons si Vice President Sara at ilakip dito yung articles of impeachment. So, nung sinerve po yung summons, natin yung articles of impeachment, na natanggap naman niya, and sinagot niya. Pangalawa, yung articles of impeachment po, if you will remember, dinifer ng House of Representatives yung pagtanggap nito, pinagpaliban. Pangatlo, nag-order po, nag-issue ng order ang impeachment court na they are not dismissing or terminating the proceedings. So, buhay na buhay ang articles of impeachment. Pangalawa, sinabi niya, she was deprived of, pangalawa, sabi niya, meron siya mga affirmative defenses eh. Sinabi niya na, unang-una, may violation ng 1-year ban rule. Pangalawa, hindi siya nabigyan ng due process. Number 3, that the Senate is not a continuing body. Let's break it down. Yung una po na sinabi niya, hindi siya nabigyan ng due process sapagkat nung ipinal yung complaint, yung tatlong complaint, hindi siya binigyan ng pagkakataon na sumagot dito. Ngayon, ganito po ang nangyari dyan. Yun yung Secretary General, nung tinanggap niya ito, inipon muna niya yung mga ibang complaints sapagkat alin ho sa doktrina nung Gutierrez versus the Committee on Justice, sinabi ng Supreme Court na maaaring buuin muna lahat ng complaint bago i-transmit o i-refer sa Speaker of the House na walang paglabag yon. Ano ang dahilan? Ang iniiwasan mo, ayon sa Supreme Court, merong isa, yung mauunang mag-file na flimsy o walang kabuluhan just to bar other legitimate impeachment complaints. So, sabi ng mataas na hukuman, pwede yang ibigay, buuin muna, tsaka ipapasa. Ang importante, yun hong papasok siya doon sa 10-session day rule. 10-session day rule. Ngayon, mula ho nung final, yung pinakaunang impeachment complaint, hanggang doon sa pinakahuli, na December 2. Yung pinakahuli, February 5. Yan ho yung nakapirma more than 1/3 ng mga congressman. Pasok ho yan lahat sa 10 session days na requirement. Such that, nung nirefer sa Speaker of the House, ang Speaker of the House, nirefer kagad yan sa plenaryo. Ngayon, anong nangyari sa plenaryo? Dahil meron ng more than 1/3, and ayon sa batas, pag more than 1/3, yan na yung articles of impeachment. So, ngayon, hindi na kailangan i-refer yung tatlo. Dahil may articles of impeachment na eh. Doon ho, sisipa na yung 1-year bar rule. So, yun din ho, ito ay
violation doon sa una kong nabanggit, yung jurisdiction dahil nag-violate daw ng 1-year ban rule. Hindi po. Lahat ho ng impeachment complaint ay pumasok doon sa requirement na 10-session day rule. Pangalawa, ang sinabi niya, hindi siya nabigyan ng due process. Okay? Yung due process ho, there are two ways of initiating an impeachment complaint. Yung una kong paraan ay saklaw yung dalawang method. Yung isa, reklamo or complaint ng isang miyembro ng Kamara, verified complaint. Yung pangalawa, verified complaint ng isang mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara. Yung pangatlo, yung more than one-third. Ngayon, yung due process na sinasabi niya, ito po ay nag-a-apply kung ang complaint was initiated by referral to the Committee on Justice ng first two methods. Yung complaint ng mamamayan na in-endorse ng miyembro ng Kamara or yung reklamo ng miyembro ng Kamara. Yan ho, dadaan yan sa proseso sa Committee on Justice. They will determine if it is sufficient in form, tama ba yung forma? And sufficient in substance. Tama ho ba yung nilalaman? Ayon ho ba yan sa framework? Ngayon, tsaka ho magkakahiring yan. Tsaka magkakahiring. Ito, ang nangyari dito, nagkaroon na ng yung impeachment proceeding ho, nag-kick in yung 1-year ban dahil yung impeachment process na initiate through the more than one-third endorsement ng mga miyembro ng Kamara. Kaya ho, hindi na kinakailangang mag-hearing. Ngayon, yung due process ho yan, it is satisfied pagka binigyan siya ng pagkakataon na sa pagkakataon niya na magpresenta ng ebidensya at ipagtanggol ang sarili niya sa impeachment court. Sir, ano po yung argument ninyo, yung prayer ninyo and yung argument ninyo sa sinasabi na walang statements of ultimate facts dito sa trans? Yan o, buti nabanggit niyo yan. Ang sinasabi nila, walang statement of ultimate facts. Ano ba yung ultimate facts? Yan ho, yung paglalahad, ano yung mga sirkumstansya, ano yung katotohanan, what are the facts na bumubuo doon sa sakdal. Ultimate facts. Pero hindi lang ho yan ang requirement ngayon eh. Na-repeal na ho yung 1997 rules of court na sinasite niya. May bago na ho ngayong rules, yung 2019 amendments. And under the 2019 amendments, it's not just the ultimate facts or yung facts na bumubuo or yung mga sirkumstansya na bumubuo nung sakdal. Ngayon ho, ang requirement na ultimate facts and evidentiary matters. So nagko-quote siya ng rule of procedure na pasuna dahil sa 2019 amendments. Kung babasahin niyo ho yung kanyang yung articles of impeachment, kasama ho dan yung evidentiary matters. Ibig sabihin, ano yung ebidensya na susuporta dun sa ultimate facts. Pag nabasa niyo I'm sure nabasa niyo na by now yung articles of impeachment. Nandyan kung ano yung mga documentary at testimonial evidence na magpupruweba doon sa ultimate facts. Itong ebidensya ho ito, itong evidentiary matters, ito po yung ilalahad sa trial. So, mali din yung sinabi niya, there is no allegation of ultimate facts because buo ho yung articles may factual basis and evidentiary matter to support the ultimate facts. Last na lang po from my end, ano po ang masasabi ninyo? Your prayer is to continue with it, to Of course, proceed yes. with the trial. Yes. Opo. But sabi ng Senate President ay pwedeng pagbotohan kung magkakaroon ng motion to dismiss kapag nagsimula na po yung trial, pwedeng pagbotohan kung i-dismiss yung articles of impeachment, and if it has majority vote ay pwede pong i-dismiss. Ang masasabi ho lang namin dyan ay kami po ay nagtitiwala sa proseso. We trust the impeachment process.
And we trust that the senators, judges, will do or perform their constitutional duty and abide by their oath. Tutuparin nila yung kanilang pinanumpaan nung sila ay manumpa bilang mga senator judges. Yun lang ho. Thank you, BBN. Kat Forbes from Radyo Pilip... sorry, sir. May nakalimutan ako. Go ahead, sir. Kaya tatlo yung sinabi ko kanina. Oo, yung continuing body. Sinaito niya yung Balad case. Ang sabi niya, sabi daw dun sa Balad case, that the Senate is not a continuing body. Kontra yun doon sa sinabi ng Balad. Ayon mo sa Balad case, the Senate is a continuing institution na hindi nadidissolve, hindi nabubura dahil lang sa isang national election o dahil nagbago yung komposisyon. Yun o yun. Isa pa na nakalimutan ko rin banggitin. Ang nirereklamo niya na tatlo yung naunang impeachment complaint. Kaya daw na-violate yung one-year ban rule nung isinakdal siya using the fourth impeachment complaint na merong more than one-third. Okay. Ang sinasabi ho sa saligang batas, pati sa rules ng Kongreso, hindi sinabi na complaint. It says impeachment proceedings. Nagkikick in yung one-year ban. Naalala niyo, sinabi ko, there are two methods. Yung referral to the committee, kung complaint ng mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara, or reklamo ng isang miyembro, verified complaint ng isang miyembro ng Kamara. Sinasabi niya na complaint, wala ko sa saligang batas yan. Ang sinasabi ng saligang batas, impeachment proceedings, which kicks in pag nirefer sa House Committee on Justice. Gaya na sabi ko, naging moot and academic because meron ng more than one-third. So, nag-kick in na. Naging epektibo na yung one-year ban rule because of the fourth impeachment complaint. Na lahat naman sila pumasok dun sa 10-session day rule. Buti naalala ko. Thank you, sir. Thank you. Thank you, BBN. Kat Forbes from Radyo Pilipinas. You may now ask your questions. Sir, balikan ko lang po yung dun sa sinabi kanina ni Vivian na yung possibility po na pagbotohan yung dismissal or even nga daw po yung conviction, pwede daw pong pagbotohan siya ng majority. Ang meron pong naunang statement na si SPS Codero na sabi niya, wala namang bawal na motion. Yan ang problema ko sa marami nagsasabi na kung ano-ano. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas or rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klase motion? Just because wala pong nakalagay, ibig sabihin po ba pwede ba siyang gawin? Just because walang explicit po na nakalagay? And pangalawa na lang po, kung sakali man po na umabot po dun sa punto na meron pong motion for dismissal, ano po ba yung pwedeng maging recourse ng prosecution panel? Ulitin ko ho. We trust the process of impeachment. We trust that the senators, judges will perform their constitutional duty and abide by their oath. Ngayon, kung ilalagay nila sa boto yan, hindi namin mapipigil yan. Dahil sila ho yung husgado eh. Ang recourse namin, later on, pag nangyari yan, maaaring umakyat kami. Maaaring umakyat kami sa Supreme Court. Wala tayong magagawa kung mas matagal siya, eh nandiyan na yung sitwasyon eh. Hindi naman pwedeng tanggapin na lang natin. So, we will find recourse. Pero, hopefully, hindi tayo aabot doon. Hopefully, they will do what is right. According to their judgment. Yun lang po yung clarification. Thank you. Thank you. Thank you, Pat. Next question will come from tapos na si Bibian, si Marian Enriquez from TV5. Sir, hindi po kaya yun din yung gusto sa Senado na dalhin ng Kamara ng prosecution itong issue nga ng impeachment sa Supreme Court? Ayoko ho maghaka-haka na yan ang gusto nila eh.
ay mahirap po maghaka-haka dahil magtiwala ho tayo sa proseso and then bantayan na lang natin kung anong dapat nating gawin kung umabot sa ganong hangganan. Uulitin ko, may tiwala pa rin kami sa proseso. Kung hindi tayo makitiwala sa proseso, there will be chaos. Sir, can you elaborate? There will be chaos. What do you mean by that? Well, we are a democracy. We are governed by rules. We are governed by law. Kung mawawalang bisa ang batas, there will be chaos. There should be order. Kaya ho nandiyan ang batas for order. Kaya ho, rule of law is primordial. Thank you, Marian. Next up is Melanis Moras from PTV4. Hi, good afternoon, sir. Sir, follow-up lang po dun sa naging tugon nyo nga po kay Ate Vivian kanina regarding dun sa inyong reply. So, generally, sir, kung isa-summarize yung naging reply ng House Prosecution, ang sinasabi nyo, yung answer ad cautelam ng kapo ni Vice President Sara Duterte ay parang puno lang ng falsehoods and baseless yung mga arguments. Ganun po ba? In general, yes. Misconceptions, falsehoods, and general denial. What's a general denial? Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Ang problema sa general denial, na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Okay? Wala siya nung sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial is considered an admission. Ano yung mga marami siya, hindi niya tinanggi that there was an attempt. Merong attempt na supilin to suppress yung paglabas ng mga dokumento from COA. Kung maalala nyo, nabanggit ko sa dati kong paglalahad, itong kanyang chief of staff, si Attorney Lopez, sinulatan ng COA, huwag kayong makikipagtulungan, huwag nyo ilalabas yung mga dokumento. Hindi niya itinanggi yun sa answer. Hindi niya itinanggi na malaking halaga ng confidential and intelligence funds ay nagasta sa napakaiksing panahon. Yung example ho dyan, yung 125 million, na ginasta in 11 days. Hindi niya itinanggi yan. Hindi niya itinanggi na yung mga liquidation documents. Sinabi namin, fake ito, fictitious yung taong to. Hindi niya in-address yun. Quiet. Sinabi lang niya, hindi ito. Among others, yun ang ibig kong sabihin na dapat pag ikaw itatanggi mo, if you will deny it, you should say why you're denying it. Hindi totoo yan sapagkat ito ang tunay na nangyari. Yung kanya, sinabi lang yan, hindi totoo yan. So, sa amin, sa batas yan, that's an admission. Opo, very clear. And sorry sir, last na lang po from my end. By Monday, June 30, 12 noon, ay magtatapos na yung termino ng mga 19th Congress lawmakers. And alam naman natin sa prosecution team, may dalawang magtatapos na yung termino. Paano lang po makaka-apekto sa House Prosecution Team yung pagkakaroon na ng mga bagong kongresista, may mga dating kongresista na matatapos na ito? Wala akong pagbabago sa prosecution team. Ang mababago lang ho dyan, yung dalawa na nabanggit ko, na yung dalawang hindi pinalad nitong huling eleksyon, ang papalit ho ay si Attorney Jokno at si Senator De Lima. Otherwise, wala akong pagbabago. Pero uupo po sila kapag nagbalik session, nagkaroon na po ulit ng session? Paano? Paano ang I mean, paano po ba yung magiging procedure ng pagsali nila, sir, sa prosecution team? We will just, they will be deputized by the House. Kasi kung naalala nyo, noon hong plenaryo na inaprubahan ng Kamara, ng plenary, yung fourth
yung articles of impeachment, itong nakabinbin ngayon, right after that, nag-election ho, inelect nila yung public prosecutors eh. So ang mangyayari ho, magkakaroon uli ng ganon doon sa dalawa. They will be deputized by the House to be the to sit as public prosecutors on behalf of the House. Kaya ho, ang ano to, ang mangyayari ho dyan, it is not House of Representatives versus Sara Duterte. Ang title ho niyan, in re impeachment, the prosecution now will represent the people of the Philippines. People of the Philippines na ho. Not the House. Kasi yung House represents the people of the Philippines eh, di ho ba? So, yun ang mangyayari dyan. Thank you po. Okay, go ahead. Sorry sir, di ba po nagpa-resubmission ng entry of appearance? Yung dalawa po, magpapa-entry of appearance pa rin po ba sila? Kailangan no? Thank you, Pat. Tina Pangaliban Perez from GMA7 is now recognized. Good afternoon po, sir. Attorney Toy, how did the prosecution reply to the defense's prayer to dismiss the articles of impeachment? Ang sinabi ho namin, yung grounds that she cited for dismissal, walang batayan. So, dapat ma-deny. Walang batayan, yung grounds for dismissal, yung diniscuss ko kanina. Yung 1-year ban rule, she was not afforded due process, Senate is not a continuing body, kaninang diniscuss ko, na mali ho lahat eh. So, dapat i-dismiss. Hindi dapat hindi bigyang pansin. So may prayer po yung prosecution na mag-trial na po tayo? Yes, yun ang prayer. That's it po. Kasi tatanungin ko rin dapat yung no prohibited motion pero ilang beses na po nasagot. Thank you. Ang prayer ho ng prosecution is to deny the dismissal and to proceed to trial. Yun ang naman ang gusto natin eh. Yun ang gusto ng bayan eh. Ilabas ang ebidensya. Ilabas ang ebidensya ng prosecution and then ilahad niya ang ebidensya niya. Thank you. We will now hear from Earl Tobias of IBC 13. Hi, sir. Good afternoon po, attorney. Attorney. Sorry. Hi, sir. Sir, attorney, connect ko lang dun sa tanong na hindi nga po na for the prosecution, hindi na fulfill ni Vice President Sara Duterte yung dinedeny niya to, pero bakit? Isa po dun sa mga rason na nabanggit niya sa answer ad cotelem ay wala namang limitasyon sa kung kailan o kung gaano dapat kabilis yung paggastos ng confidential funds patungkol po dun sa 125 billion. So, attorney, i-consider niyo po ba yun again another tactic ng pangte-technical? Kasi yung ganito, no? Hindi lang ho naman pinag-uusapan kung gaano kabilis ginasta. Saan ginasta? Yung confidential and intelligence funds ho, ay para sa particular na layunin. It is for a specific purpose. Yung lumabas ho doon sa mga hearing ng Committee on Good Government, yung Blue Ribbon Committee, lumalabas na hindi para sa ganun layunin yung pinagkagastahan eh. Hindi lang ho yung bilis. Nakakadagdag lang yung bilis. Ang bilis mong ginasta, pero hindi para sa layunin na dapat dun mo ginastos. At so, sir, asking directly, yung sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga inilatag ninyong kaso ay parang irrelevant o taliwas sa hinihingi dapat. Yun ang scrap of paper. Tinuring niya yung articles na scrap of paper, yun ang scrap of paper. Walang, yung sinagot niya, walang halaga. Okay. Sir, follow up na lang with that. Kasi sabi, without ultimate facts din daw, parang full conclusion, total conclusion, yung buong articles of impeachment daw. At isa dito sa mga sinasite ni Vice President Sara Duterte, wala naman daw pong kontrata doon sa kanyang pagbabanta sa buhay ni Pangulo, ng First Lady at ng House Speaker. Walang, alam niyo ho, yung pagkontrata ng mamamatay tao, hindi ho naman sinusulat yan eh. Hindi ho ba? Hindi naman sinusulat yan eh. I agree to kill, etc. Walang ganun eh. Kasi illegal eh. Siya na rin yung nagsabi,
kumontrata ako ng asasino, ng mamamatay tao. Hindi naman sa amin ang galing yan, sa kanya. At inulit pa niya. Hindi ba? Another interview, inulit niya. Kung maalala nyo, nung una yung sinabi niyan, na ipapapatay ko, may kinontrata na ako, no joke. No joke. So, anong kontrata ang pinag-uusapan natin? Kontrata na nasa kasulatan, nakanotaryo? Come on. So sir, whatever the Vice President stated online and publicly is evidence enough. Yes, kasi siya mismo, ginagamit din niya. Admission against interest, ginagamit din niya against the Secretary General. Yung interview ni Karen Davila, ginagamit mo yun, pero ayaw mong gamitin namin yung ginawa mo online, broadcast. So selective. Kung ano yung makakapabor sa kanya, dun siya. Kung hindi, ayaw niya. Di ba? Thank you, Attorney, for the direct answers. That's from my end po. Sa usaping constitution pa rin, napapag-usapan yung forthwith, pero nasa linya rin po, under the accountability of public officers, that public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Sa nangyayari po ba sa impeachment trial, nasusunod po ba yung at all times na accountability na dinedemand sana sa mga public officials? Yan ang lalabas after malahat ang ebidensya. Yan ang lalabas after makinig ang panig ng prosecution, makinig ang panig ng depensa. Now, yung question of accountability, papasok na. Titimbangin yung ebidensya ng magkabilang panig. Yun ang sasagot, yun ang tutugon sa katanungan nyo. Thank you, Earl. Linas Capante from GMA Online. Sir, good afternoon po. Hirap maghanap silaw eh. Sir, Senator Alan Cayetano said yesterday that the Senate will only allow the presentation of evidence against the Vice President if the Senate Impeachment Court rules that the impeachment complaint is constitutional or wala pong constitutional defect. That's what he said. So do you agree with his position po that the Senate Impeachment Court should rule first that the complaint that the House filed is constitutionally sound? Okay. Yun ang constitutional compliance ay nailahad ho namin yan eh. Doon sa reply, pinaliwanag ko. I think partially, kanina napaliwanag ko na rin kung bakit kami compliant. Including, idadagdag ko, yung submission namin, sinertipikahan ng Kamara that there was no violation of the one-year ban rule and the articles of impeachment complied with all constitutional requirements. Narinig ko na sinabi ni Senator Cayetano na what we could do, di ba? And what we should do. So that is telling na they will do what is right. Ngayon, kung pagbobotohan nila, discretion mo ng court yan. Kung gusto nilang pagbotohan, yun ang una lang gustong i-address, nasa kanila po yan. Trust the process. And then we pick it up from there. Follow up, sir, kasi sinabi niya rin na there's no need to panic addressing concerns that the trial could not proceed. No need to panic. What's the worst that can happen? They could file again next year. Yun po ang sinabi niya. So how do you take it? What the worst that could happen is that we ignore the